Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi sa lahat ng ating mga televiewers, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At syempre kasama natin ngayong gabi, walang iba, ang pansamantalang humahalili sa ating abogado. Pansamantalang pag-ibig. Abogado de Campanilla, ang Attorney Danny Concepcion. Eto na, si Attorney PG Galang. Magandang gabi, Attorney PG. Good evening, Mare. Ako na naman. Sawa ka na ba? Hindi. Saya. Ang tawag dito, girl power! Sabi kanina, girl power. Ayan, sige, diba? totoo. Pagdating ni Attorney Danny ko, sasabihin ko sa sige, alika mag-girl power tayo. Pwede. Palay mo, gawin niya. Gagawin niya yan. Gagawin niya yun. Diba? Well, anyway, alam mo, ano yan, hindi KJ yun eh. Oh, very Game fun. na game no? eh. Very Game fun. na game. Naging teacher ko yun. Ah, really? Sa law school. Succession, tsaka corpo. Sa akin baliktad. Ako teacher niya. Ha? Talaga? Sa baklaan words. Ay! Kasi isip ko, Kasi ang hindi niya alam bata eh. mo pa, parang maging teacher niya. Hindi niya alam yung iba, ano daw yung sinabi mo. Maniniwala, parang hindi ka Professor panipaniwala. ako dyan. Okay. Iba ako. Ganyan. So anyway, eto na po't makisali kayo sa aming mga usapan kung kayo'y may mga katanungang legal para sa ating abogado de Campanilla, Attorney PG. Pwede ko kayong tumawag at mag-text sa atin. Anong mga numero, Okay, Attorney? ito na naman ako. 0954-310-0331. Yun yung sa Globe. Sa Smart, it is 0961-770-8807. Pwede silang mag-iwan ng mensahe. Yan. Yes. So, wag lang scam, ha? Wag scam. Wag. At syempre, pwede silang tumawag nga sa'yo kung kailangan nila ng abogado. Sige. Di ba? Kasi ikaw ay practicing lawyer. Yes. Still a Yan. practicing lawyer. Litigation? Of course, kasi Yan. palaaway ako eh. Ay. Ganun, palaaway talaga. Talaga. Hindi ba pwedeng lang, parang gumaganap ng tungkulin? Sige, gumaganap lang ako ng tungkol. Ayan. Gusto ko ng stress. Pero hindi, totoo nga. Hindi ka ba nai-stress? Noong Sa dami ng mga problema niya, problema ko rin. Ano ba? Ako ang tingin ko ang mga abogado ang mga hindi stressed. Kasi sanay kami doon everyday. Ah, really? So parang the everyday is it's stressful, so nasanay na kami. Ang asawa mo ba, abogado rin? Hindi. So siya ang stress sa akin. Baliktad di ba? Oo. Pero anong profesyon ng iyong asawa? A 1, a 2, a 3, accountant, CPA. CPA, accountant. Nagbibilangan, Si finance siya sa nagtatalakan. Parang ang gandang kombinasyon, ano? Mas ano siya, Okay mas naman. kalmado siya. Kalmado siya. Okay, sige. Well, anyway, eto na ang unang tanong ng ating texter. Okay. Handa ka na ba? Ito na, wala tayong choice. Okay, sige. Eto na si Camille. Siya ay from Iloilo, 27 years old. Maabot tayo Iloilo. Yes, eto na. Kaya nga, dispute over land properties. Nakaw! Usually, nandun talaga yan sa Yun mga ang mga provinces. mahihirap, Correct. At may pending court resolution na raw to. Okay. Sige, Pwede so mo pag-usapan kung may pending court? Well, hindi naman natin alam ang ano eh. Wala naman ng Wala buong naman detalye. details, wala naman Oh, details. sige, eto So, na. Ano pong pwedeng gawing aksyon kung kahit wala pang hearing na naganap at wala pang desisyon mula sa korte, grabe na ang paninira ng mga plaintiffs sa defendant? Wala pang hearing ay meron ng for court resolution. Ano yung ibig sabihin nun? Oo nga. Pending court resolution, wala pang hearing. Oo nga. O sige, Baka babasahin nalito na natin. sila. Babasahin Grabe na ang paninira ng plaintiff sa defendants. Below the belt na po ang mga paratang kahit wala namang katotohanan at puro hearsay lang. Naku, lagot kayo kay Attorney Claire dyan, ha? Kay Yusek Attorney Claire. Ayaw niya ng fake news. Okay. Sino ba naman na may gusto ng fake Oo, news? totoo. May video recordings din bilang ebidensya na ipinapakalat nila tuwing may mga birthday, kasal o kahit libing sa kanilang lugar. Kahit libing, hindi pinatawad. Oo. Bukod pa rito, nakatanggap ng death threat ang defendant sa pamamagitan ng mga text message. O, Ano iba yan, pong pwedeng gawing legal na hakbang sa ganitong sitwasyon? Alam mo, may ramdam ako dito. Ano? Feeling ko magkamag-anak to.
O kasi sa birthday. Pati ba naman birthday? Oh, Pati totoo patay, yan. magkakasama kayo? Kasi sino ba naman na interesado sa buhay mo kundi mga ibang mga kamag-anak mo? Di ba? kakilala ka, Baka. diba? At saka kung ito ay lupa, malamang sa alamang, magkamag-anak na magkamag-anak nag-aagawan to. sa lupa. Usually Yes. naman ganun eh. Ouch, di ba? Oo. Nagkaroon ng lupa para pag-awayan, di ba? Okay, lesson yan sa mga nagda-land banking na mga pamilya na ayusin nyo na muna yung sa lupa kesa naman yung generation after yung mga problema. Oo, tama. Okay, himahimayin natin to. In short, itong taong ito na kanilang Oo nga sinasabi ay merong paninirang puring ginagawa. Okay, actually, kung normal yan, 'di ba? Yung normal, walang, let's say assuming walang court case. Obviously, defamation, 'di ba? Okay, defamation has dalawa yan. Defamation is yung paninirang puri, 'di ba? Dalawa yan. Either libel or slander. Libel is written. Ang slander is either by deed or oral. Yung something that's said. So that's May slander. video na. Yun, pag video. Ngayon, yun yung dati, di ba? Sa libel, tsaka slander, nasa revised penal code yan. Yes. Di ba? Pero, pag video na, ngayon meron tayo bago yung cybercrime. Di ba? Cyber libel ang tawag doon. Ngayon, ang cyber libel is the one that's committed online or through social media. Ang dami ngayon, social media. Ang libel, ha? So, kaya nagawa yung batas na yan. So, yun yung masasabi ko na, kung makikita nyo yan, so, ano bang elements ng libel is any imputation of a crime, an act that tends to put you in disrepute or any act or omission that tarnishes your reputation, that's libelous. Di ba? So, and translate, kung if it's written, it's libel. If it is said, then it is slander. So in short, talagang may kaso. Kung talagang ikaw naninira ng puri. Oo, pero talaga. Okay. Pero ngayon meron siyang court case ngayon na nakapending, no? Yes. Meron pang isa siya, pwede niyang isumbong yan sa Korte. Oo. Kung saan nakalagak yung kanyang kaso. Pero sasabihin naman nila, magkaibang kaso naman yan. Kahit na if it will tend to affect the outcome of the case. Kasi kunyari kung nagningi ng puri, tapos wala pang hearing baka di-discourage yung mga May harassment. Potential witnesses. At saka may death threat Iba rin yan. Ang death threat is another crime in itself sa revised penal code. So madami siyang, actually ang dami mong pwedeng gawin dito. Ngayon, having said that, sabi mo nga, di ba, parang baka magkakamag-anak sila. Do we really want to go through that road, di ba? Baka pwede naman kayo mag-usap na muna. Bakit naman ganyan? Total may court case na Doon na lang kayo although, pwede kayong magkaso, but not in that same court. Di ba? Libel and whatever. However, most likely, pag nag-file kayo ng kaso ng libel, baka masuspend pa yun ng sandali. Kasi merong pending case kung ano man yan. Because truth is a defense in libel. Okay. Truth. Unless there is malice, pero we don't want to discuss that. But let's say in this case, kung totoo yung sinasabi, malalaman doon sa court case na una. Depensa yun death threats, yan Mabigat yan. Mabigat yan, lalo na kung may mo na video. yan, tapos noon pwedeng a death threat is actually also one of those crimes, threatening the life of a person. Yes. One of those crimes in the revised penal code. Actually, kung ikaw ay may abogado na, di idamay mo na yung mga kaso na yan. Isabay mo na. Kaya natataka na bakit siya nagte-text dito. Siguro parang panigurado lang. Yes. At saka minsan kasi, hindi naman sa ang mga may kaso kasi, minsan magtatanong dito. Tapos sa kabila magtatanong din. Naman. Sa kabila magtatanong din. Diba? Ang dami tanong-tanong. Nangyayari sa kanya, kunyari, may lalapit sa aking kliyente, tapos yun pala, meron na siyang abogadong iba. Tapos kinukonsulta pa rin sa akin. Parang hindi kami parang doktor na merong second opinion. Yan. Di ba? Totoo yan. Ang mga abogado, sa Code of Ethics namin, ayaw naming pinapangunahan ang
fellow lawyers namin. Lalo na Correct. kung sila na nag-handle nung kaso na guguluhin pa namin. Kaya ang ginawa niya, tumawag na lang. Oo nga. Oo, at Kasi nag-text na lang. walang kasagot sa kanya, abogado. Ako lang Oo. natasagot But na anyway, abogado sa kanya. may abogado ka na nandyan. So, baka pwedeng gawan na niya ng panibagong kaso. Sabihin mo sabi sa nga ni kanya, attorney. sabi dun sa show. Ikaw na rin ang humawak nito. Libel raw. Dahil pag hindi mo ginawa yan, lilipat ako. Baka pwedeng pa-contempt natin. Oo, di ba? Mga ganyan. Okay. Tingnan natin. So, hindi, alam mo, sa totoo lang, attorney, ang maganda nga dito sa ating programa, yung mga nakikinig sa atin dito, talagang gustong kumuha ng dagdag kaalaman. Oh, actually, nakakatuwa. Actually, sa amin sa bilang abogado, lalo na yung mga practicing lawyers, we're now required sa MCLE to render free legal service. 60 hours. Ay, ang dami mo ng hours dito. Considered ba to? Sana. Kasi madami Diba? yun, 60 hours. Oo. Aside from yung mga mandatory continuing legal yung mga may seminars. Dati kasi, ngayon, 60 or 80 hours. Actually, gusto ko yun. Mas gusto ko yun. Kasi yung nabawasan yung aming lecture, pero we're required to help out free. Kawang-gawa. Kawang-gawa. Maganda That's naman. true. I'm not complaining. Yan, maganda yan, maganda yan. O anyway, sabi nga natin kung kayo ay natututo sa amin, kami po ay talagang natutuwa. Masayang. Yan. At saka, at least mas matapang ka kung may alam ka eh. Sabagay. Kahit papaano, kahit paano. Oo. Pero kung sobra naman ang knowledge is a tapang mo at dangerous wala thing, kang alam, delikado yun. Easy. Easy lang, Okay, easy lang, sige. oo. Anyway, ito na. Si Vincent naman ng Tondo, Maynila, 25 years old. Hingi lang po sana ako ng legal advice. May hearing po kami sa Lupon, taga-Pamayapa at nakarating na po kami sa conciliation process. Okay, pero sa totoo lang po, wala na kaming balak na makipag-ayos at hindi na rin po sumipot ang respondent sa mga schedule. Gusto na po sanang humingi ng certificate to file action para makapagsampa na po kami ng formal na reklamo. Pero ang sabi po ng Lupon, depende daw po sa kanila at maari bang abutin hanggang 30 days bago to ibigay yung CFA. Oo, tanong lang po, tama po ba na pwedeng patagalin ng hanggang 30 days ang paglabas ng CFA kahit na hindi sumisipot ang respondent at wala na talagang chance para mag-ayos? Yes. Maraming salamat po. Oo, tama. Ano yung tama? Maximum. Labo. Ulit. Labo. Ang nasa batas ngayon, ito yung barangay conciliation, Yes. Lupon, ng taga-Pamayapa. Sa barangay kasi, para sa mga nanonood, so kung hindi pa kayo nakakapag-barangay, pag lumapit kayo dyan, yung sa kapitbahay mo, may reklamo ka, tatry talaga ng barangay na ipag-ayos kayo. Kasi nga, magkapit-bahay kayo eh. Kung in the law, sa local government code, maximum of 30 days. So, for example, ilang beses na silang Kahit na ilang beses silang pinatawag. Oo, kahit hindi siya sumisipot, maghihintay talaga usually ng 30 days. Kasi nasa batas, the maximum of 30 days for them to come out with the CFA. So, kunwari, for example lang ito attorney, minsan kasi, alam mo, naiintindihan ko yung git-git siguro ng taong to, no? Nasabi niya, hindi na nga sumisupot eh. Bigyan mo na ako ng ma-file ko na ng kaso. Yung 30 days yan, maximum yan. So, pwedeng issuehan ka ng barangay. Pag talagang nakita siguro ng barangay na talagang hindi na. Ako rin naman ng barangay captain. Minsan, i-extend yung sasagalin ko yan para baka naman magkabati pa kayo. 'Di ba? Kung 'di ba time heals all wounds. Minsan lang 'yun. Oo, nung nagpa-barangay ako, hindi rin ako nag-antay. Siguro baka ngayon 5 days Joke pa lang. lang, gustong-gusto mo na mag-file. Pero baka naman after 15 days, medyo nahimasmasan ka na. O di ayaw mo na. O di minsan ang gagawin talaga ng barangay captain hanggang 30 days kasi baka mamaya hindi mo na gusto kasi hindi ka na ganun kagalit. Kung depende kung ano yung pinag-aawayan Sitwasyon. Okay. Kasi meron namang ibang mga kaso na hindi naman kailangan ng CFA. Ngayon, kunyari, hindi mo talaga makuha yung CFA, hindi ka ba pwedeng mag-file ng kaso? Not necessarily. CFA is not usually a mandatory requirement for filing. Kahit na magkabarangay kayo? Kahit na. Not necessarily. Depende. Kasi, yun na nga Okay. Sa barangay kasi, below
less than 1 year ang imprisonment or less than 3,000 pesos ata ang pinag-aawayan nyo. And yung sa small claims, di ba, meron ngayon kasi yung small claims na rules of court na summary procedure lang yon. Usually, yun kailangan ng barangay yung CFA. Pero kunyari, ang kalaban mo, gobyerno. Ang nirereklamo mo, yung kahit na kapitbahay mo, yung opisina ng gobyerno doon, hindi kailangan ng CFA yun. Or kunyari, serious crime, hindi kailangan ng CFA yun. Okay. Or nagmamadali kayo, time is of the essence, urgency of the matter, na kailangan, usually yun, pag kailangan temporary restraining order, na pag tumagal pa, irreparable damage sa'yo. Hindi nare-require ang certificate ng CFA. Wala kasi siya sinabi ko anong Wala tayong alam eh. So, I'm just assuming na so ang sagot ko lang diyan is yes, 30 days is the maximum. Hindi yun hindi mali yun dun sa barangay captain. Palagay ko parang pinapatagal lang yan para lang baka sakaling magkabati pa kayo. Pero anyway, what is 30 days? Oo nga. Yaman mo na, pagbigyan mo na. 'Di ba? Kasi ganun usually yan eh. Yung mga lalo na kung kilala kayo ng barangay captain na ay naku, baka naman next week okay na yan. Baka hindi na sila magkaaway. At saka maganda rin yun, kung meron kang 30 days at talagang gusto mo siyang filean ng kaso, edi use those remaining days talaga to strengthen your case. Yes. Tapos hintayin mo. Para at least hindi ka ma-technical. Para naman silang choice eh. No? Kasi mandatory naman sa kanilang mag-issue ng CFA after 30 days. Yan. Hintayin mo na lang yun. At saka, yun nga, sabi nga natin, antay-antay din. Malay mo nga, tama ka, attorney, mag-iba ihip ng hangin, di ba, after 30 days. Oo. Sige. Sige. Eto na. Si Kyle naman ng Zambales, 24 years old. Ang tanong niya, hello po, paano po ba ang proseso kapag gagawa ng joint affidavit kung ang isang magulang ay nasa abroad? Kailangan po ba na mag-provide siya ng affidavit locally doon sa abroad, ipapa-apostille at ipadala dito sa Pilipinas? O pwedeng mag-provide na lang siya dito sa Pilipinas tapos siyang pipirma sa abroad? Paano po ba yun? Okay. Sige na, okay. Nagawa ko na to dati. Joint affidavit, yung isa nasa Pilipinas, tapos yung isa nasa abroad. Okay, depende sa bansa kung nasaan ka. Ang ginawa namin nun, okay, joint. Yung nasa Pilipinas, pumirma, pinanotaryo ko ng notaryo dito. Ang inatesta ng notaryo dito, itong taong to, ang humarap sa akin. Na nandito? Okay. Tapos yung taong nandun sa ibang bansa, pumunta siya sa consul. The same paper? Same paper. So, padadala yung papel doon? Oo. Courier? Oo. Tapos, pipirma siya doon, pero dalawa yung ang tawag namin, jurat. Diba? Yung dalawa yung notaryo, kumbaga doon. Yung unang notaryo, doon sa pumirma na dito, notaryo sa Pilipinas. Yung pangalawang notaryo, which is gagawin sa consular's office ng Philippine Consulate. Kung saan siyang bansa. Kung saan siyang bansa, kung malapit. Yun ang sasabihin na ang inattest nila, itong taong to pumunta sa consul's office at ito pinirmahan sa harap namin. Ayan. Tapos yun ang papadala dito. So, dalawa ngayon yan, yun ang itsura ng affidavit. Pwede yan. Pwede naman pala. Walang impossible. Hindi na kailangan i-apostille yan. Yan, okay. Kasi ang apostille is for official records. That is, ang inaano dyan, may apostille treaty na we are a signatory to the apostille treaty. Kasi alam mo nung unang panahon, nung wala yung apostille treaty, hindi tayo signatory, alam mo yung red ribbon? Diba? Yung kunyari kung ang document... Hindi naman bake shop yan, ha? Red ribbon, hindi ako nga... Hindi man sponsor ang hindi. Pag gusto nyo mag-sponsor. Yung red ribbon ang tawag namin doon is that if, let's say, it's a document emanating from, issued in another jurisdiction, kailangan as evidence sa Pilipinas, kailangan namin. Paano na yan? Totoo ba yan o hindi? Is that real? Baka naman fake yan, di ba? Para malaman kung, and para to abbreviate the process na kung fake or genuine yan, there is the apostille treaty. Ito hindi naman to kailangan. Ganun na lang ang gawin nyo. Okay. So, eto na si Shaira, 27 years old from Pangasinan. Nabundol po ang kamag-anak ko habang nagmumotor pa uwi sa bahay. At nagkaroon siya ng fracture at nadurog ang buto niya sa kanyang right leg. Hanggang ngayon po, hindi pa siya nakakalabas ng ospital. Ang driver po ng sasakyan na bumangga ay walang lisensya. At sa ngayon, gusto pa niyang kasuhan ang kamag-anak ko para sa nasirang harapan ng sasakyan.
Okay, kachong. Merong ano. Di ba? O, Bakit ano po? ganon? Bakit ganon? Oo nga Di ba? Lalo na kung hindi Hindi ito ito. babayaran. Ano po ba ang pwedeng gawin ng kamag-anak ko sa ganitong sitwasyon? Ano po ba ang legal rights niya, lalo na sa injury at sa demanda na bayaran? May ang police report sasakyan? ba to? Dapat meron. Oo nga kasi gusto kong malaman kung may police report. Dahil usually, pag sa police report, doon mo malalaman kung sino si Vehicle A, tsaka si Vehicle B. Ayan. Tsaka doon mo malalaman Nakasasakyan ba siya o nabundol lang siya? Nakamotor. Nakamotor, pauwi ng bahay. So Hindi isang motor at saka isang vehicle. Oo, so malamang may police report yan. Oo, dapat may police report Oo. kasi para malaman sinong tama, sinong mali. Oo, kasi doon mo At yan, maganda isayan mo kung sino ang tama at sino ang mali. Kasi doon mo makikita sa police report. At doon mo malalaman kung sino, kung magkano ang babayaran ng isa, magkano ang babayaran ng isa, dahil that will determine who was negligent, who was at fault. So sa investigasyon yun lumalabas. Oo. Ito hindi natin alam kung sasabi na, di ba? Wala pa tayong masyadong ano. So, Pero ito, yung driver po ng sasakyan na bumangga ay walang lisensya. dagdag lang yun sa danyos, pero it doesn't mean that they're at fault. Dagdag yun. Hindi ba pwedeng wala kang lisensya, dapat wala ka dito? Oo, kaya mas light yan, Okay, hanapin niya yung police report. At the same time, kung walang lisensya, that is in your favor, but it doesn't necessarily mean na, really? It doesn't necessarily mean, ano lang yun. Hindi ibig sabihin na wala kang lisensya na lagi ikaw may kasalanan. Ganun. Lalo na kung wala kang lisensya pero naka-standstill ka lang ganyan, tapos meron dumating na bus na bakit tinibon ka, wala naman. Piloso po ako sasabihin ko, dapat wala ka dito, wala ka naman pala lisensya. There is such a thing as proximate cause, immediate cause. May ganun. Meron ganun So, Okay. although kung wala talagang lisensya yan, mas malaki ang danyos niya. Malaki, definitely. Pero, so ang suggestion ko, una, hanapin niyo po yung police report. Kung meron man, malamang meron yan. Kung walang police report, magpagawa na kayo ng police report. Paano kung malalaman kung sino ngayon ang tama at mali? Wala na yung mga ebidensya. May CCTV yan ba? Kung may CCTV. Maganda yon, maganda. Kung walang CCTV, maglupasay na lang kayong dalawa. Pero may insurance ba yan? Pwede rin. Kasi, kaso sino naman ang magbabayad ng insurance kung ang insurance hindi nila alam kung... Ang insurance na usually hahanapin nila ang police report. Exactly. Ang police report. Kaya ang maganda kung walang police report, magpagawa na po kayo ng police report. Diba? Para doon magsisimula lahat ng inyong pwedeng makuha. Dahil kung magdademandahan man kayo, kailangan hindi yung he said, she said. Tama. Kasi dapat pag nagkakaroon ng aksidente, SOP agad ang police report. Oo, wag niyo munang galawin ng mga sasakyan. Correct. Kaya nga tayo nagkakanta traffic. Kasi naghihintay na sasakyan naghihintay yung mga sasakyan ng Although police. ako sa Commonwealth ngayon natutuwa ako dun sa NCA. I love it. Di ba? I love it. Sobrang tuwang-tuwa ako. Kasi ang bilis kong makarating ng bahay. Exactly, oo, Diba? Kaya naman pala. Kaya naman pala. Siguro nangyari itong accident na ito, wala pa yung NCA. Oo, sige. Ngayon, sinasabi ko nga, sabi ni abogado de Campanilla, hanapin yung police report. Kung wala kayong police report, ang sabi ng abogagang Sampay Bakod, maglupasay kayo. Wala kayong police report. Sa tabi lang, sa tabi. Huwag sa kalye, baka masagasaan ko. Baka masagasaan. Di totoo yun. Paano naman yung walang police report? Oo nga, hanapin niyo po muna yung police report. Okay, eto na. Si Chelsea, 32 years old, ng Mandaluyong City. For context po, I recently had my clothes cleaned by a laundry shop on the ground floor of our condominium where I'm staying. To make the long story short, 3 of my designer brand shirt and 1 bandana were damaged with ink stains. The laundry shop showed a tissue badly stained with ink and tried to blame me that I might left it inside of one of my pockets. I'm pretty sure that there are no such thing in my pocket. I attempted to ask compensation to the owner but just got no luck. Is there anything I can do? These items are valuable to me.
maganda to. Designer, no? Designer, di ba? Uy, ang mahal-mahal ng designer. I know. Bakit siya ang sinisi nung laundry shop? Hindi ba dapat ang laundry shop bago ka may checklist yan, di ba? Checklist yan. Oo, may checklist yan. So, yun na nga pag nagpapalaundry ka, i-inspect na ito yung stain na gusto mong anuhin. Sa atin, di ba tinatanggal nila lahat Yes, sa dapat mga yun. packets? SOP yun. At saka dapat, tama ka, attorney, pag kunwari nakita niya yung damit na puting-puti, tapos nakita niya na, ito meron na huyan ha. O, ito. Parang sa kotse lang, may bangga na to, may bangga. Ganun talaga. Di ba dapat ganun? Malamang ito, sa Mandaluyong mukhang... So, una, i-check nyo kung ano yung, kung nasa iyo pa yung... Resibo na yon. Kasi usually may check yun eh. At kung usually sa likod ng resibo yung kanilang mga terms and conditions. Paano kung walang terms and conditions? Ano nga na lang? Although ngayon usually yung mga terms and conditions na nasa likod hindi naman enforceable, lalo na kung maliliit. Kaya nga. Hindi naman inaano yun. Check nyo muna yung mga kung ano. Malamang, okay, so assuming may kasalanan yung laundry, syempre may habol ka. Diba? Pero paano natin mai-assert yun na kayo ang naglaba, pagtingin ko meron na. So, hello, ako pa nagbayad, di ba? Okay, so una muna, when you already have all those pieces of evidence with you, meaning yung ito, wala naman paano ka makakaano? Una, demand letter. Walang kamatayang demand letter. Di ba? Kasi for any civil... for any action demanding compensation, there must first, for it to be justiciable, meaning pwede ka pumunta ng court, first you must have demand. At hindi sila pumayag. Demand letter should be written by a lawyer or not necessarily. At alam mo, ganda ng tanong mo na yan. When you say demand, does it really have to be a lawyer? No. A written demand can be by the person himself or herself. Usually, pinapagawa na sa abogado para siguradong captured lahat ng gusto nilang sabihin. Kasi minsan nga naman, di ba? Pero kung if a written demand can be a demand just by okay. Or kahit na when you say written demand, kahit email pwede na, or yung kung ano man yung text. Tapos kung tumanggi, may kaso na. Okay, ang tanong ko, siguro ito roughly siguro sabihin na natin mga 30,000 ang hinihingi niya. Kung dalawang designer, small claims lang yan. Small claims lang yan. Hindi kailangan ng abogado, Hindi diba? kailangan ng abogado sa small claims. At saka kailangan mo lang pakita yung mga dokumento at saka feature. Yes, small claims. Small claims lang yan. So madali. Yun ang maganda ngayon sa small claims na bagong mekanismo ngayon sa rules of court. Dahil it abbreviates the process. Hindi kailangan ng abogado. Papel lang ang aandar dyan. Diba? This is also to declog. Kasi di ba ang reklamo ng mga tao, ang bagal ng taon ng binibilang. Yes. The reason why taon ng binibilang is because ang dami ng mga kaso na ang small claims, Attorney PG, gaano mahal, gaano kataas ang small claims? Is it 1 million and below? I think it's 1 million and below. I think it's 1 million. At saka, even if it is above 1 million, if it is, for example, a contract of lease. That's small claims. Kasi contract of lease. Contract of lease. Small claims lang yun. Kaya, or usually, pag money claims yan talaga, loan. Minsan magsa-small claims na lang yan. At saka ang small claims, mabilis yan, ha? Mabilis. Mga 2 months, tapos na ata. Tapos ka na kaagad. Maganda yun, di ba? So, avail of it. Mag-small claims ka. Mag-small claims. Ipaglaban mo ang tintang yan. Mukhang magaling naman siya magsulat kung binabasa ko yung text niya. Diba? Sige. Well, anyway, sa mga inyong mga questions muli, wala na tayong oras sayang, diba? Pero very exciting yung mga naging tanong ng ating mga texters ngayon. Sana'y marami silang natutunan mula sa atin. Diba? Alam mo, minsan nakakatuwa dyan, Attorney PG. Pagka minsan meron tayong na bump into one of our viewers, lagi nilang sinasabi, uy, natututo kami sa inyo. Nakakatuwa yun. Sana, this is one of my kakailang episodes pa lang. Sana meron akong makasalubong na gano'n. Oo. Sasabihin niya, marami ako natutunan sa inyo. Ganyan. Hindi lang puro kabalastugan. Kasi yung mga ibang mga ko. Oo nga, di ba? Anyway, masaya pong kausap kayo at sana'y natuwa po kayo sa episode namin ngayong araw na ito, ha? Hanggang sa muli po, ako ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yang! At ako ang inyong abogada,
de Campanilla, Attorney PG. Napansamantalang humahalili sa ating abogado de Campanilla. Hanggang sa muli po, mga friends. We miss you, Attorney Thank you, Dani. Attorney. Thank you. Bye. Bye.